Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News satid sa inyo ng Office of the Vice President. Naging tulay ang mga butika at ilan pang healthcare providers sa bansa upang maiparating ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa mas maraming Pilipino ang Medical Assistance Program. Ipinaabot din ng OVP ang kanilang pasasalamat sa DepEd sa naging tulong nito sa pagbabago campaign. Narito ang report. Kinilala ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa katatapos lamang na Pasidungog 2025 ang di matatawaran na kontribusyon ng kanilang mga naging kaagapay sa isla ng Mindanao. Kabilang na dito ang Elibel Pharmacy na isa sa mga naging katuwang ng OVP Caraga Satellite Office sa Medical Assistance Program. Kuwento ng may-ari ng butika na si Leoli Bantugan, Enero noong 2023 nang naging magkatuwang sila ng opisina at kabilang umano sa kanilang mga natulungan ang mga pasyenteng sumailalim sa dialysis. Dako gayud kaayo ang tabang ni OVP sa kaning mga pasyente ug uban sab katong mga elderly, labi na tong uban nga ingon nila nga mao pa daw sila nakatilaw og gatas kay si OVP nagahatag gyud og milk. Dako gyud kaayo nga impact kani not only for us nga na nag-iya sa butika, for all, especially katong mga tao nga walang-wala gyud. At least naa na ilang kaduulan. Natigil man pansamantala ang Medical Assistance Program dahil sa pinansyal na limitasyon. Handa ang Elibel Pharmacy na muling maging kaagapay ng tanggapan kung kinakailangan. Masaya ring tinanggap ni School Superintendent Romel Handayan ang iginawad na pagkilala ng OVP sa Department of Education Schools Division of Davao Occidental Province. Naging tulay ang pagtutulungan ng dalawang ahensya upang makarating sa Davao Occidental, partikular na sa Balot Island, ang pagbabago ang Million Learners Campaign ng OVP. Ito ay pagpapatunay ng aming madugdog na pagpapasalamat at na kami ay napansin at nabigyan ng halaga ng opisina ng ating pangalawang Pangulo. Ang aming mga proyekto ay yung pagbabago at saka yung pagbigay ng mga wheelchairs doon sa aming mga mag-aaral ay talagang naramdaman nila na meron pala talagang gobyerno kasi kahit nandun sila sa pinakamalayong lugar ay talagang pinuntahan sila at binigyan pagkalinga ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa opisina ng ating pangalawang Pangulo. Doon din sa ating mga estudyante na may mga kapansanan na nabigyan ng mga wheelchairs, malaking tulong po yun sa kanila kasi hindi na sila nahihirapan na pumunta sa eskwelahan at mag-aral, pumasok doon na hindi karga-karga ng kanilang mga nanay, ng kanilang mga kuya at mga ate. Ngayon ay madali na lang kasi naka-wheelchair na po silang pumasok sa kanilang mga silid-aralan. Para sa DepEd Schools Division of Davao Occidental Province, mahalagang masuportahan ang pag-aaral ng mga kabataan. Saad naman ni Inday Sara Duterte, makakaasa ang mga Pilipino na magpapatuloy sa paghahatid serbisyo ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ipinaabot naman ng pangalawang Pangulo ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga naging kaagapay ng OVP sa nagdaang mga taon. Saksi ang tanan sa lisod nga kasinatian sa OVP sa milabay na mga bulan. Naging mas mapaghamon ang pagpapatakbo namin ng mga programa na ang pakay ay pagbibigay ng solusyon sa ilang mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino. Ngunit ang mga batikos at sistematikong atake laban sa OVP ay hindi naging sapat para tayo ay humina, huminto at mabigo. The intention to weaken
and frustrate us from serving the Filipinos failed. Patunay ang ating pagtitipon ngayon sa tagumpay ng ating pagsisikap para sa mga Pilipino at minamahal nating bansa. Ang tagumpay na ito ay bunga ng inyong patuloy na paniniwala sa mahalagang misyon ng Office of the Vice President. Sa misyong ito ay natutupad natin ang mga proyekto at programang nagbibigay ng ginhawa sa buhay ng mga pamilya, babago sa mga komunidad, huhubog ng mga pangarap at magpapanday ng magandang kinabukasan. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!